Magandang gabi po, mga kapatid. Magandang gabi at malungkot na gabi. Ano po? Nakakalungkot po dahil may isa tayong batang-bata na kasamahan sa pakikipaglaban para sa ating bayan na ang hangad lang naman maging maayos ang takbo ng gobyerno sa ating bansa. Actually, mga kapatid, hindi tayo nakikipaglaban ng personalan. Ano po? Hindi tayo nakikipaglaban ng para sa sarili lang. Tayo ay nakikipaglaban para sa ating lahat na naging source ng mga taga-gobyerno para makalikom ng malaking pondo. Ang lahat ng pinapatay ay napakinabangan ng gobyerno. Ang mamamayan kapag nababawasan rin ang nag-aambag sa bayan. Naiisip kaya ito ng mga taga-gobyerno? Pangalawa, ang pakikipaglaban ng mga vloggers ay totoong kapaki-pakinabang sapagkat hindi pa man naibabalita ng mga taga-media ang mga nangyayari ay na-share na ng mga vloggers. Lalo na kapag may nakikiisa sa mga vloggers, kapag may mga mata na nakakakita ng mga katiwalian na hindi agad makalapit sa media para ito'y ipaalam, sa mga vloggers nila ipinaalam. Kaya ang nangyayari, advance na naibabalita ng mga vloggers ang mga nangyayari sa paligid. Alam nyo mga kapatid, iisa ang buhay ng bawat tao sa mundo. Iisa lang ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. At ang may-ari niyan ay ang Diyos lang. Hindi pag-aari ng sinumang tao na nilikha lang din ng Panginoon. Kaya kung pangungunahan ang Diyos sa pagbawi ng buhay na ibinigay niya sa isang tao, ito ay isang napakalaking kasalanan. Kung nagagalit sila sa mga vloggers, hintayin nila na ang langit ang humatol kung may pagkakasala sa kanilang mga ginawa. Huwag nilang pangunahan sapagkat ang lahat ng pagkakasala ay pinagbabayaran. Masahol pa sa pinatay ang kapalit na kaparusahan sa mga taong pumapatay. Tayo po ay nakikiisa sa pakikiramay kay Mima na batang-batang vlogger at may naiwan ding anak na 6 na taon. Si Mima po ay na-meet ko sa YouTube nung kasalukuyang campaign ng 2022 na magkakatunggali na sina President Bongbong Marcos at Attorney Leni Robredo. Doon ko siya nakita kung paano niya sinuportahan ang magka-teammate na si President Bongbong Marcos at Sara Duterte. Kung ikinaliligaya ng mga taong ito na sila'y pumatay ng pumatay, maawa kayo sa sarili nyo at sa mga pamilya nyo na madadamay sa kawawaan kung sakaling kayo'y singilin sa inyong mga pagkakasala. Kung kayo mga DDS ay tuwang-tuwa na may pinapatay, anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkaganyan? Hindi nyo ba naiisip na bawat pagkakasala, ultimong maliit na pagkakasala, ay pinagbabayaran natin sa Diyos? Bakit
kayo kinakalaban ng mga vloggers na hindi naman nila pangarap na kayo ay murahin at ibalik sa inyo ang mga kabalahuraan ninyo. Yung mga pambabalahura nyo ay masahol pa sa ginagawang laban ng mga vloggers na inyong binabalahura. Si Aling Marie hindi sanay magmura kahit sa loob ng bahay. Pero dahil sa sobrang niyong kabalahuraan, kabastusan, kalaswaan, na tila wala kayong ina, wala kayong kapatid, wala kayong asawa, wala kayong kasamang babae sa loob ng bahay, wala kayong anak na babaeng dapat ingatan, na maaaring ang ginagawa niyong pambabastos sa mga kababaihan ay pwede ring gawin sa inyong mga kadugo na mga babae rin, lalo na sa inyong ina, kapatid na babae, asawa, anak na babae, pamangking babae, pinsang babae. Bakit kayo nasasaktan sa mga binablog namin? Hindi naman kayo ang binabanatan namin. Kasama kayo sa aming ipinaglalaban. Kasama kayo sa magiging tagumpay ng bayan na wala namang aapi, wala nang magnanakaw sa ating mga inaambag. Bakit kayo tuwang-tuwa sa mga kriminalidad na nangyayari? Bakit nawala ang pagsamba nyo sa Panginoon? Bakit ang pagsamba nyo'y napunta sa mga Duterte? Ano ang inyong nilunok? Ano ang inyong nilamon? Bakit kayo nagkaganyan? Dati ang Pilipinas ay walang ganitong mga pangyayari na mga inosente, at wala din ang mga vloggers na nakikipaglaban sapagkat walang ganyan namang nangyayari sa gobyerno. Banta, pagpatay, kalaswaan, panghihiya, pagsira ng reputasyon ng Pilipinas sa buong mundo, pagsira ng reputasyon ng kapwa Pilipino. Hindi nyo naiisip yan? Walang duwag sa ipinanganak ng Diyos. Walang duwag sa mga isinilang at binigyan ng buhay ng Diyos. Walang duwag. Kung ang mahal na Jesus hindi na duwag na harapin ang kamatayan at pagpapahirap ng mga taong nilikha lang ng Panginoon, tao pa kaya? Nagkatawang tao si Jesus para ipakita na walang duwag, walang dapat matakot. Kung kayo na mga nambabalahura sa aming mga vloggers, ano ba ang napala nyo? Kung napatay man nyo si Mima, kung pinatay man si Mima, anong napala nyo? Hindi ba't kayo ay lalong nalulugmok sa impyerno? Pumapalakpak, tuwan-tuwa, humahalakhak ang mga puso nyo dahil may pinatay na namang vloggers. At si Mima ay ginawang sample muli, kagaya ni Kuya Percy, para patahimikin ang mga taong nagsasabi ng katotohanan. Bakit di kayo lumaban ng patas? Kung galit kayo sa mga vloggers na may ipinagtatanggol, di banatan nyo rin yung ipinagtatanggol namin? Bakit kailangan nyo pumatay? Para kayo'y katakutan. Hindi nyo ba alam na kung alam lang siguro ni Mima na siya'y papatayin, baka siya ay pumatay din? Dahil walang duwag, lalaban. No? Wag traidor. Harapin nyo. No? Harapin nyo.
Marami ang dahilan ng isang tao bakit pinapatay. Marami rin ang dahilan kung bakit ang tao nakikipaglaban. Kayo mga DDS, hindi man kayo pagbintangan, nakikita kung sino ang inyong ipinagmamalaki na pwedeng pumatay at kayang pumatay. Kung kayo'y matitino naman dirigma, at kung ang bayan ang inyong ipinagtatanggol, hindi ang kung sinong Poncio Pilato sa gobyerno, magkakaintindihan tayo. Pero, ang ginawa nyo, na may personal kayo. Hindi nyo naisip, walang ligtas ang taong gumagawa ng kahayupan sa kapwa. Anuman ang kanyang dami ng pera, anuman ang talino at galing niya sa pagiging berdugo't berduga, anuman ang galing niya sa pagpapapatay, ang Diyos ay nakatingin. Kilabutan kayo. Huwag niyong ipagmalaki ang kayang gawin ng isang tao kung hindi rin lang naman kayo ang gagawa. Hindi kayo naawa sa sarili nyo? Idinadamay nyo ang sarili nyo sa mga pagkakasala ng ibang tao. Ang dapat sa inyo manahimik. Kung galit kayo sa mga vloggers, huwag nyo na ipagmalaki ang kakayahan ng ibang tao na pumatay at kasanayan sa pagpatay. Dahil kahit kayo nagkasala na, hindi man kayo ang pumatay, yung mga pumapalakpak, yung mga natutuwa, kita ng Diyos yan kung paano kayo magalak kapag may pumapatay. Yan ang ugali ng mga Hudyo na pumatay kay Jesus Christ. Pumapalakpak, hindi pa masyahan, nakahandusay na, tinusok pa ng sibat, kinurunahan pa ng koronang tinik, nadapa na, pinagtatawanan pa. Nung ipako sa krus, pinagtatawanan at nilalait pa. At sinabi pa na kung tunay na Diyos, iligtas ang sarili. Pues, hindi nyo nakikita kahit sino sa atin, hindi nakikita kung paano ang Panginoon ay gumalaw. Surprise. Kaya huwag kayo magtiwala sa inyong mga tapang. Huwag kayo magtiwala sa inyong mga pagbabanta. Huwag kayo magtitiwala sa mga tao sinusuportahan nyo sa kasamaan. Dahil ang lahat ng yan, lahat tayo may pagsubok, may krus na papasanin hanggat tayo'y nabubuhay. Sana pakaintindihin ninyo. Isa lang ang buhay. Kung mamamatay ako, mamamatay din kayo, sapagkat babawin pare-pareho ng Diyos ang buhay natin. Walang nabubuhay ng habang panahon. Ano ang nangyari? Bakit si Mima? Si Mima na isang vlogger. Eto, ang opinion ko. Huwag kayong guilty. Huwag nyo patapusin nyo muna sinasabi ko bago kayo mag-react, mga DDS. Ang tao sa mundo, iba't ibang klase, iba't ibang pananaw, iba't ibang pag-uugali, iba't ibang diskarte sa buhay. Anin ko pa si Mima kumpara sa akin. Si Mima kumikita ng malaki sa mga vlog niya kasi nakaka-million views siya. Si Mima may boss, vlogger siya ng pulahan. No? Vlogger siya ng administrasyon. Ako hindi. Wala akong amo.
sapagkat ako sa nangyayari sa gobyerno tumitingin. Wala din akong kinikita sa YouTube at sa Meta. Swerte na ako na maka $100 sa loob ng isang buwan. $5,000 saan makakarating? Kaya ba ako ipalibing? Di ba hindi? Kung kayo nagkaka-interes sa buhay ko, malamang wala man kayong talagang mapapala, ipapatay nyo man ako. Pero, tanggapin nyo sa sarili nyo na kaya kayo galit na galit at gusto nyo akong mamatay dahil sobrang tinatamaan kayo sa mga sinasabi ko. Hindi yung amo nyo eh. Kayo mismo ang tinatamaan dahil totoo na bobo at tanga kayo na hindi kayo nakakaintindi ng tamang katwiran at tamang sitwasyon ng laban sa pagkakataong ito na ang gobyerno ay sirang-sira sa buong mundo. No? Hindi ako vlogger ng rosas, hindi ako vlogger ng pula, hindi ako vlogger ng berde. Vlogger ako para sa bayan. Pero uunahan ko na kayo. Wala kayong mapapala sa akin. Pag pinatay ako, di ipalibing. Problema ba yon? Pero, alam ko na meron sa taas na nag-iisang magiging saksi at siya ang maniningil. No? Ngayon, eto, sa pagkamatay ni Mima, marami ang kuro-kuro. Marami ang opinyon. Marami ang mga nagbablog na talagang iba't iba ang kanilang pananaw. Iba't iba ang investigasyon, iba't iba ang kwento. Ang masasabi ko lang, inutang ang buhay ng batang si Mima. 24 years old lang si Mima. At si Mima, hindi ko masisisi kung siya man ay naging matapang sa pagsasalita sapagkat siya man ay nagtiwala. Tiwala siya na merong susuporta, merong proteksyon sapagkat itinodo niya ang pagiging vlogger sa administrasyon. Kaya ang tanong ko, ang ating caption, ano kaya ang magagawang tulong ng admin ngayong si Mima ay pinatay? Ngayon, kayo mga DDS ay nagre-react. Kahit na hindi kayo tinutukoy, hindi ko kayo kilala. Malalaman ko lang ang mga pangalan nyo dyan pag nagkukomento kayo. Pero wala akong pakialam sa inyo. Hinahayaan ko lang kayo. Magkomento kayo, magbanta kayo, manakot kayo, ano man ang gawin nyo dyan, sige lang. No? Hindi ko kayo masisisi. Kasi nasasaktan kayo eh. Kasi may idolo kayo eh. Kasi panatiko kayo. Unawa ko kayo eh. Alam nyo ba yon? Kayo lang ang hindi makaunawa na ako ay isang vlogger para ipagtanggol ang nangyayari sa gobyerno na ang apektado ay tayong lahat. Alam nyo ba yon, mga DDS? Nakikita ng dalawang mata nyo kung sino may diferensya. Pero, anong ginagawa nyo? Nagtatanga-tangahan kayo. Nagbobobobobohan kayo. Totoo. Para kayong mga asong ulol na hinahagisan ng buto para magpasunod-sunod sa isang tao na naghahagis ng buto. No? Kung hindi kayo kriminal at hindi kayo sanay sa pagiging kriminal at hindi kayo naniniwala sa mga kriminal, hindi kayo mambabalahura ng kapwa. At tatanggapin nyo
ang pangaral at paalala ng kapwa nyo. Isipin nyo kung ano ang sitwasyon ng bansa. Ang lahat ay natatapos. Ang lahat ng kasamaan ay tinatapos ng Diyos. Nagkakaroon ng mga kapalit ang mga taong masasama. Panibagong pagsubok ng Panginoon ang paiiralin. Paano na kung ang mga iniidolo nyo ay nilipol na ng Diyos? Paano na kung pinarusahan na ang mga taong mahilig pumatay, mahilig magnakaw, mahilig mang-api, at higit sa lahat, ang sumira sa bansa na ibinigay ng Diyos para sa atin? Pilipinas, tirahan mo, pero hindi mo minamahal. Sinong minahal mo? Ang mga mamamatay tao. Hindi nga kayo kriminal. Kayo lang naman ang nagsasabing kayo ay may salitang idinudugtong sa inyong mga komento. Hindi kayo kriminal, pero kayo ang may sabi. May sabi na hindi kayo kriminal. Sinabi ko ba na kayo'y kriminal? Kung kayo may pag-iisip, social media lang ito. Dito lang kayo lumalabas sa social media. Ang dami nyo na nagme-mention sa akin na kayang-kaya ko kayong idemanda, kayang-kaya ko kayong ireklamo. Nandyan ang mga pangalan nyo. Kada mention nyo sa pangalan ko, nandyan din ang pangalan nyo. Kada banta nyo sa akin, nandyan ang mga pangalan nyo. Pero dahil hindi nyo ako katulad, ako magsasalita para sa bayan, hindi para sa inyo kung ayaw nyong tanggapin. No? Kaya kayo napapaghalata na kayo ang mga ganyan ay dahil kayo ang pumapalag, kayo ang pumipiyok. Subukan nyo kaya manahimik. Subukan nyo kayang huwag makialam sa aming mga vlogger. Kung kayo man ay nasasaktan, wala kaming pakialam dahil hindi ko kayo tinawag para ako'y panoorin nyo at para masaktan kayo. Kayo ang lumalapit sa mga posting ko, sa mga vlog ko. Kayo ang mga nagbabanta. Kayo ang nagmamalaki sa mga Duterte. Ipinapanakot nyo ang mga Duterte. Sino nagpapahamak sa mga Duterte? Di ba kayo? Di ba kayo? Dahil kayo pinalalabas nyo ng mga Duterte walang hiya. Pinalalabas nyo ang mga Duterte na mamamatay tao. Pinalalabas nyo ang mga tao na kayang-kayang pumatay. Bilib na bilib kayo. Dahil sabi nyo nga, mayaman at marami uling mamamatay pag ang mga Duterte na nakaupo. Mayaman. Tinapunan ba kayo ng pambili nyong bigas mula sa kanilang bulsa? Huwag nyo lokohin ang sarili nyo. Nakakaawa kayo. Nakakaawa kayo. Tuwan-tuwa kayo dahil meron namang vlogger na pinatay. At iisipin nyo na naman na matatakot na ang ibang vlogger. Mali. Mali. Kung kayo mga DDS ay nagkakaisa sa kasamaan, pwede ring magkaisa ang taong bayan para sa kabutihan. No? Subukan nyo lang na huwag mambalahura. Subukan nyo lang na huwag mambastos. Subukan nyo lang na huwag magbanta. Alam nyo, mas nakakatakot ang taong tahimik. Na mas nakakatakot ang taong hindi nagbabanta.
sasabihin lang. Sige lang, okay lang. At patuloy mo. Kung saan ka masaya, gawin mo. Ah, di ba? Ganun. Ganun ang taong nakakatakot. Pero sasabihin mo, patayin si Aling Marie. Isunod si Aling Marie kay Mima. Napakasikat ko naman. Para bigyan nyo ko ng ganyang katatakutan. Malapit ka na. Ikaw na troll ang malapit na. Malapit na kayong married ng mga taga-NBI. Ng mga taga-DILG. Ng mga taga-CIDG. Dahil alam na mga kuta ninyo. Ikaw, troll, atakutin mo ako? Tang-ina mo. Usong-uso po ngayon ang patayan. Si Mima ay nagkamali ng tinirhan. Bakit sa Caloocan pa siya tumira? Alam niyo po, diyan ako lumaki sa Caloocan. Ikot ko ang buong Caloocan. Pati ang Malabon, pati ang Valenzuela, ang Novaliches, ang Bulacan. Tumira ako ng Balagtas, Bulacan. Tumira ako sa Malabon. Tumira ako sa Novaliches. Tumira ako sa Caloocan hanggang Bagong Silang. Doon sa grotto sa Novaliches, doon ako nagsisimba. Nilalakad ko yan hanggang Quiapo para mamanata. Tumira ako ng Tagaytay Street. Puro squatters doon. No? Sa pagiging layas ko, marami akong naranasan. Marami akong natirhan. Pero, kapag pinalaki ka ng magulang na may takot sa Diyos at may aral na matino sa buhay, hindi ka matatakot manirahan sa kahit saan. At mapapanatili mong disiplinado ang sarili mo kapag ikaw ay lumaking disiplinado ng magulang. Bata pa ako. Sa sobrang disiplinado, sa sobrang madisiplina ng magulang ko, nilalatigo ako. Kahit magsisimba lang ako, nilalatigo ako ng nanay ko. Ayaw ako pabarkadahin. Isang bagay na maganda, na yun ang aking kinatandaan. Ang hindi bumarkada, ang wala akong masasabi ng mga kaibigan ko na yayayain na kung saan-saan, wala ako niyan. Hanggang sa ganitong tumanda na ako, hindi ako lumalabas ng bahay. Kung hindi ako mag-grocery lang, pupunta ng mall. At hindi ako basta pumupunta sa mga party-party para makilamon lang. Yun ang disiplina ng nanay ko. Dahil kabilin-bilinan ng magulang ko, nung maliliit pa kami, huwag kang sasawsaw sa usapan ng iba. Kaya kayo mga DDS, pag sumasawsaw kayo sa aking mga post, iritang-irita talaga ako sa inyo. Kasi sawsaw kayo ng sawsaw. Tapos, ididiin nyo na ang sarili nyo ang tinutukoy. Hindi naman kayo pinangalanan. Wala naman kayong mga pangalan dyan. Kayo ang nagpakilala ng mga DDS kayo. Tapos kayo pa matatapang, kayo pa nagbabanta. So, ano talagang klase pag-uugali nyo? Tanong nyo sa sarili nyo kung anong klase pag-uugali kayo meron. Sausaw dito, sausaw doon. Mababansagan talaga kayong bobo at tanga. Mababansagan talaga kayong mga patay gutom. Bakit? Para kayong mga piranha? Yung isda na pag hinulugan mo ng laman, wala pang isang segundo, ubos yung laman. Ganyan kayo? Hindi ba kayo nahihiya? Pagkatapos ipagmamalaki nyo sa amin, hindi yung tatang nyo, kundi yung tatang ng iniidolo nyo. Ipagmamalaki
akin nyo? Yari kami sa 2028, bakit kami mayayari? Anong klase mga pagbabantay ang inyong sinasabi? Ang ibinabanta ninyo ay yung kakayahan ng amo nyo. So, sino talaga mahilig magpapatay ng tao? Ang ina nyo. Kahit kailan. Hindi ako natatakot mamatay. Dahil yung kamatayan, kusang dumarating yan. Pag gusto ka nang mamatay, kukunin ka at kukunin ka ng Panginoon. Pero kung makasalanan kayo, tandaan nyo, marami kayong pagdadaan ng paghihirap bago kayo mamatay. Hindi kayo papatayin ng ibang tao. Papatayin kayo sa paghihirap na parusa at karma ng Panginoon. Si Mima hindi yan. Hindi yan na karma. Hindi yan pinahirapan ng Diyos. Pinatay siya ng tao. Pinangunahan ng tao ang kapangyarihan ng Panginoon na bumawi ng buhay na ibinigay niya sa taong nilikha niya. Ano man ang dahilan ng pagkamatay ni Mima, wala na dapat tayong pakialam. Pero kayo, guilty kayo. Kayo yung mga umaangal sa mga posting ng mga vlogger, ng mga may malasakit sa kapwa. Kayo ang nangungunang-una at may mga pagbabanta pa. Diba? Kayo nagpapahalata na kayong mga demonyo. No? Kung inaakala nyo na mapipikon nyo ko, tang-ina nyo. Narito ako para magbigay ng opinyon sa pagkawala ni Mima. Si Mima, bata pa yan nung magsimulang mag-vlogger. No? Mula kay Duterte, nag-vlogger na yan. Sanay talaga si Mima. Kahit ako noon, nasasaguan ako pag nagmumura si Mima. Aminin ko, nagalit rin ako kay Mima noon. Kasi sobra talaga ang bibig ni Mima. At hindi rin ako naniniwala na ganun-ganun lang ang dahilan kung bakit siya pinatay. Silipin natin ang bawat anggulo ng buhay ni Mima. Bigyan natin ng katwiran ng bawat isa. Kung paano ipinapatay at pinatay si Mima. Maaari na ang pumatay kay Mima dahil marami naman itong nagsasabi sa social media na ipinapatay ng kanyang mga binanatan. No? Ang huling vlog ni Mima is yung sinabi niya na yun daw i-deliver na pagkain sa Senate hearing ng impeachment ay lalagyan ng lason. No? Yan yung huling banat ni Mima. Binanatan niya rin dito si Sulaika Lopez. Binanatan niya si Robin Padilla. Binanatan niya si Sara Duterte. Binanatan niya si Marcoleta. Binanatan niya si John Vic. At binanatan niya si Nartates. Marami siyang binanatan sa mga huling vlog niya. At ang kahuli-hulihan nga ay yung salitang lalagyan ng lason ang pagkain na i-deliver sa impeachment trial. No? At nakarating pa pala ng hospital yung kanyang boyfriend. So, ibig sabihin, si Mima ay may ka-live-in. So, samot-sari ang haka-haka. Pero isa lang ang masasabi ko.
either nasa negosyo or either sa pagiging vlogger ang dahilan ng pagpatay kay Mima. Kasi hindi nyo po alam na ang mga vlogger po na kumikita ng malaki at may mga boss na nagbibigay ng sweldo, yan po ay mga negosyante na. Hindi katulad ni Aling Marie. Andito lang ako sa bahay ko. Ang tindahan ko ay 14 years na. Since nung ako'y tumira dito, hindi pa ako kilala, hindi pa ako vlogger, hindi pa nakaupo si Duterte. 2012, may tindahan na po ako. At nagalit lang ako kay Duterte nung magkaroon ng anti-terror law at pinasok tayo ng COVID-19. No? At nabalitaan ko yung EJK, nabalitaan ko at nakita ko sa mga balita, may ABS-CBN pa nun, ang mga pagpatay ng harapan. Ang hindi ko makalimutang pagpatay yung ginawa ni Nuesca doon sa mag-ina. Dahil sa kadaldalan ng kanyang anak. No. Ngayon, napilitan akong magsalita dahil pati ako na nakikiayon lang sa mga post, pag mali, nagko-komento ako, pag tama, nilalike ko lang, hina-heart ko lang. Binanatan ako ng taga rito. Ibinigay sa DDS yung aking address at pangalan. Doon ako pumalag. Yun ang pinalagan ko. Lumaban na ako. Pangalawa kong nag-trending na post is yung nang aabuso sa pier ng Batangas. Yung mga vendors doon ng panutsa at kung ano-ano na nangangagaw ng bagahe. Doon ako nakilala rin ng governor ng Batangas. Hindi pa si Miss Vilma Santos noon. Hanggang sa natuto na ako na mag-live at inilabas ko na ang lahat ng aking gustong ilabas dahil sabi ko, may karapatan tayong magsalita. Kaya nagsalita ako ng nagsalita, ginamit ko ang karapatang yan para ma-voice out ko ang tama at mali na ginagawa ng taga-gobyerno. Hanggang sa dumating ang punto na talagang natuklasan ko na talagang maraming anomalya pala ang nangyayari sa bansang ito sa pamamagitan ng mga nakaupo sa gobyerno. Hindi ko pinapansin yung mga trapo. Hindi ko pinapansin yung mga dinastiya na yan. Hindi ko pinapansin yung mga magnanakaw na yan dati. Basta ang alam ko, nagtatrabaho ako, binubuhay ko mga anak ko, binubuhay ko pamilya ko. Okay na ako doon. Pero kailangan nga pala tayong makialam sa gobyerno. Sapagkat hindi natin alam na sa pagmamahal ng bilihin, tayo pala talaga ang kaawa-awa. At ngayon ko natuklasan na ang mga magnanakaw ay malaki pala ang nananakaw sa aking ambag sa bayan. Unang-una, ilan ang anak ko na nag-abroad? Ang kapatid ko na may pamilya at may anak ng doktor sa abroad na nagpapadala. Ang aking asawa, ako na nag-abroad. Ang laki pala. Kaya pati kay Marcos nun, galit na galit ako. Sa totoo lang. Hindi lang kay Duterte ako nagagalit nun. Lahat ng naging pasaway. Si Attorney Leila de Lima at si Senator Trillanes, nakikita ko yung mga memes na ginagawa ng mga DDS, ng mga kumalaban sa kanya. Ang bababoy, ang lalaswa. Nakakapagngit-ngit. Kasi kapwa ko Pilipino. Nung nasa abroad ako, nagagalit ako sa mga traidor na Pilipino. Pero putang ina, pag uwi ko ng Pilipinas, mga traidor pala lalo ang narito sa Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, mapapamura ka. Hindi mo mapipigil. Kapag galit ka, mapapamura ka talaga. Lalo na pag ang kaharap mo,
ay ubod ng tatanga. Kulang na lang dukdukin mo sa ulo. Kasi 'di ba? Pag may kaharap kang tanga, ang tanga-tanga mo naman. Hindi ganyan. Ganito. Naiintindihan mo ba? 'Di ba ganun? Galit ka na eh. Eh di lalo na kung ganyan. Natanga na't bobo na nga, hindi na maintindihan ang sinasabi mong tama. Babantaan ka pa. Kung sino man ang pumatay kay Mima, malalaman din niya. Hindi yan maitatago. Lahat ng bulok, sumisingaw. Kahit sa malayo ka, maaamoy mo. Dahil yung hangin, kahit saan pumupunta ang hangin, malalanghap mo. Kahit ubod na ng tagal ang ginawa mong krimen, lalabas at lalabas. Makikilala at makikilala. Lalo na kung may naghahabol. Pero ika nga, wala mang maging hustisya, yung karma ba, dumarating kusa. Diba? Yung sumpa sa namatayan, yung sumpa ng namatayan, tumatalab yun. Lalo na pag taimtim. I love you mga kapatid. Mahal ko kayo. Narito ako para alisin niyo yung takot sa katawan. Alisin niyo yung takot sa kamatayan. Kasi sa totoo lang, yung buhay sa lupa, impyerno na to eh. Sinusubukan lang tayo ng Diyos kung kaya na natin harapin. Alam niyo ba? Yung niloko ka ng asawa mo, impyerno na yung buhay mo. Yung magkaroon ka ng anak na walang respeto sa magulang, impyerno na yung buhay mo eh. Eh di lalo na kung may ibang tao na may merwisyo sa'yo. Di ba impyerno? Pero ang Diyos nandiyan, nakamasid lang sa atin. Nakabantay lang sa atin yan. Nakaw, maniwala kayo, ang Diyos ay nandyan. Nakamasid. Ako nagmumura pero humingi ako ng tawad sa Diyos. Humingi ako ng pangunawa. Sabi ko, God, galit lang po ako. Kasi ang daming salbahe. Bahala na po kayo sa akin. Samahan nyo na lang po ako. Hindi ako palamurang tao. Mabait akong tao. Ayaw ko lang talaga ng napiperwisyo ang buhay ng bawat Pilipino sa bansang ito. Sapagkat tayo ay binigyan ng Panginoon ng sarili nating tahanan, sarili nating lahi na dapat tayo'y nagmamahalan na dati-rati naman ay ginagawa natin. Pero bakit ngayon nagkahati-hati ang mamamayang Pilipino? Bakit nagkagulo-gulo ang mamamayang Pilipino? Bakit nagkaroon ng DDS? Bakit nagkaroon ng loyalista? Bakit nagkaroon ng mga simpleng mamamayan lang? Anong nangyari sa inyong mga nakaupo sa gobyerno? Tingnan nyo ang nangyayari sa paligid. Mr. President, kumilos ka. Sinusuportahan kita. Dahil nakikita ko naman ang mga ginagawa mo. Unang-una sa aking pananaw, hindi ka pumapatay. Yun lang ang nagustuhan ko. Yung mga benepisyo na binibigay mo sa mga kabataan, sa mga simpleng mamamayan, sa mga single na nanay, sa mga senior citizen, natutuwa ako dyan. Hindi man ako ang nakakakuha ng mga benepisyong yan, ako'y masaya. At sumusuporta ako sa'yo dahil dyan. Pero ngayon, ako'y hihiling sa'yo. Bigyan mo ng proteksyon ang bawat mamamayang Pilipino.
gumamit ka ng isang batas na magpoprotekta at susundin ng mga kinauukulan na nasa proteksyon ng mamamayang Pilipino, gaya ng mga taga PNP, AFP, CIDG, Ombudsman, DILG. Sana ipagkaloob mo na sa bawat lugar maglagay ka ng pinakamatinding susupil sa mga kawalang hiyaan ng mga taong nalaso ng isipan. Yan ang hinahanap namin. Okay lang na hindi gaanong mayaman, na hindi gaanong nakukuha ang lahat ng sarap sa buhay. Basta makita lang namin ang malasakit ng taga-gobyernong nakaupo. Malasakit. Hindi sa pera. Hindi sa kung anong bagay. Malasakit sa buhay at kapakanan, lalo na ng mga kabataan. Anin ka pang matatanda? Maraming matatanda na sawa na sa buhay nila. Maraming matatanda na gusto nang mawala dahil hirap na. Maraming matatanda na gusto na talagang wakasan ang buhay nila dahil sila'y pinabayaan na ng mga anak, pinabayaan na ng kung sino. Pero, ang Diyos nga kasi ang nasusunod. Kahit gustong-gusto ng mamatay, ay hindi mamatay-matay. Sapagkat ang Diyos nga ang may sabi, manahimik ka dyan. Diyan ka lang. Ako bahala sa'yo. Kukunin kita kapag ibinigay ko na ang tamang panahon para sa'yo. Ngayon, si Mima, hindi pa yan ang panahon ni Mima, pero inunahan ng Diyos. Siyempre, kung riding in tandem ang pumatay, siyempre may bayad. Dahil sa kahirapan. Pumapatay ang tao dahil sa kahirapan, dahil sa kawalan ng ikabubuhay sa pamilya. May tao naman na ginawa na talagang hanap buhay ang pagpatay. Alam niyo mga kapatid, lahat naman ng politiko may mga hitman yan. May mga riding in tandem yan. Lahat yan meron. Kasi kaya nila magbayad. Kung yung simpleng mamamayan nakakakuha rin ng hitman, di ba? Di lalo na yung mga may pera. At ang mga magnanakaw sa gobyerno, yan talaga ang purpose ng pagnanakaw. Yung ililigtas ang buhay nila. Pero sabi ko nga, kapag gusto ng Panginoon bawiin ang buhay mo, kahit lubog na lubog ka sa pera sa loob ng bahay mo, hindi ka mapoproteksyonan yan. Hindi mo kayang bayaran ang kaligtasan ng buhay mo kapag ang Diyos na ang humatol na ikaw ngayon ay mamamatay. Nagkakasala lang ang mga nagbabanta. Masasabi ko kay Mima, malamang nagkulang si Mima ng pananampalataya. Bata pa kasi. Nasilaw siya sa sarap ng buhay. Hayahay. Hindi niya pa naranasan ang talagang masasabing pagsubok ng Diyos sa katatagan mo bilang tao. Negosyante na si Mima, no? Negosyante na siya. At sikat talaga siya, no? Di katulad natin, ang ating followers 80,000 lang, sila millions. Yung mga kasama kong vloggers, mga milyon ang ang followers. Kaya, kumikita na sila ng malaki sa Meta at sa YouTube, meron pa silang sweldong inaasahan. Kaya sila, mga negosyante na. Alam ko yan, mga kapatid. Na-encounter ko si Mima nitong magkaroon ng impeachment kay Sara. Pero hindi namin siya nakasama sa rally. Hindi siya sumama. Sumama siya sa rally doon sa EDSA nitong nakaraan. Pero doon sa impeachment ni Sara, hindi namin siya nakasama. At si Mima kasi direct
talaga siya sa politiko kung bumanat. Yung politiko talaga binabanatan niya. Hindi katulad natin na mix. Kung bumabanat man tayo sa politiko, binabanatan din natin yung mga supporters, binabanatan din natin yung mga simpleng mamamayan kapag mali-mali ang sagot. Di ba? So, ibig ko sabihin, hindi tayo panatiko sa isang tao. Tayo ay tumutuligsa lang talaga sa mga mali na nakikita natin at nasusubaybayan. So, kailangan kasi nating magsalita. Kasi kung hindi natin gagamitin yung ating karapatan para tayong walang kwentang Pilipino. Kasi mga kapatid, ang buhay ng gobyerno ay sa ating kinukuha. Ang buhay at ikinauunlad ng Pilipinas ay sa ating kinukuha. Kahit dyan sa mga DDS na yan. Kinukuha ng Pilipinas ang ikinauunlad ng Pilipinas. Pero kung puro patayan, sino ang pupunta sa atin para magnegosyo? Yung mga investor, tayo rin ang buhay nila eh. Ha? Yung mga investor, tayo rin ang bumubuhay dyan. Kung wala tayo, wala yung investor na yan. Eh, paano kung nauubos na tayo? Sino pa mag-invest? Mr. President, pakinggan mo ako. Sino? Ang pupuntang investor dito, kung nakikita ng mga investor na patay dito, patay doon. Na pati simpleng mamamayan na pagkikitaan nila, pagkikitaan ng gobyerno at paunla rin ng Pilipinas ay pinapatay na. No? Sadya akong mabait. Hindi ako salbahin tao. Wala rin akong kaaway. Ang kaaway ko yung gumagawa ng mali. Na hindi ko pwede konsintihin. Hindi lang politiko. Kahit sa mabababang kapulungan, basta may mali, basta may magnanakaw, kalaban ako. Alam ng Diyos kung ano ang ipinaglalaban ko. Hindi ko man sabihin sa inyo, hindi ko man ipaalam sa inyo, alam ng Diyos yun. Kaya ako narito. No? Kaya kayo, kung ayaw nyo makinig, huwag na kayo sumawsaw. Kasi malalaman ko lang kung sino kayo. Kasarap ba ganong hindi ko kayo nalalaman na kayo pala yan? Ng mga bobo at tanga. Oh, papalag na naman kayo, wala naman ako sinabing pangalan. Yan ang mahirap sa inyo. No? Baka alam nyo rin kung sinong papatay sa akin. Eh, isigaw nyo na. Pag hindi nyo na isigaw, malamang kayo yon na nagbabanta. Kaya pag may pumatay sa akin, kung sino yung nagbabanta, yan ang hahabulin. Mga naka-screenshot yan eh. Mga nakalagay yan sa isang safety, Kaya kung may papatay sa akin, may nagbabanta, aba, yung sabihin lang na may kalalagyan ako, yung sabihin lang na sa 2028, sino pinagmamalaki mong papatay sa akin? Sino sa 2028? Dudukdukin ka ng NBI dyan. Sino sinasabi mong papatay kay Aling Maris sa 2028? Sino yung pinagmamalaki mo? Oh, pag wala ka na ituro, ikaw ang dadamputin. Tandaan nyo yan! Tinuturuan ko kayo ng tama para makaiwas-iwas kayo sa kapahamakan. No. Mayos kayo. Bantay ng banta, hindi nyo alam makukuha kayo ng mga nagbabanta. At pag may nangyari sa binabantaan nyo, kayo ang tutukuyin. Ha? Maliban na lang dyan sa mga troll na walang pangalan, mga peke, pero matutuntun din kayo. Sige lang. Alam nyo, alam ko na gusto nyo akong mamatay sa inis. Alam ko na gusto nyo akong mapahinto. Alam ko na gusto nyo akong manahimik. Hindi.
pinatay, di patay. Oh, hindi ako mag-aabol. Pahirapan ko pa pamilya ko para habulin yung mga salarin. Naka, bahala na ang Diyos. Makikita na lang yan. Nakahandusay sa kalye, inuuod na. Hindi malaman kung anong dahilan. Parusa. Maaaring nabangga, tumilapon, hindi na nakita, tinakbuhan. Ganyan lang yung karma eh. Bakit pa pahihirapan ko pamilya ko hanapin kung sinong pumapatay sa akin, kung sinong pumatay sa akin? Hindi uso sa amin ang gantiyan. Hindi uso sa amin yung demanda. Dasal lang. Tiwala lang. Ito, may maikli akong kwento tungkol sa kuya ko. Ang kuya ko pinatay ng 4 na tao. Pinagsasaksak. Inabangan. Galing sa trabaho. Di kami nagdemanda. Hinuli ng pulis. Yung 4, ikinulong. Nakita ko pa sa loob ng kulungan. Dumating ako galing Manila. Sinundo ako ng nanay ko at sinabi ngang namatay ang kuya ko. Pumunta ako. Umuwi kami. 18 years old ako noon. Dinalaw ko pa sa kulungan yung pumatay sa kuya ko. No? Kauna-unahan kaming namatayan ng kapatid. Panganay na kuya ko. Mabait. Mabait ang kuya ko. Mahusay makisama. Kakainin niya na lang, ipinamimigay niya pa. Ang marami niyang kaibigan ay mangyan. Kinuha siyang ninong ng mga mangyan na kasama niya sa trabaho. Nung namatay ang kuya ko, pinagsasaksak. Ang ikinamatay niya yung saksak sa puso. Dito sa legs, doon sa kisig, kung tawagin, no? Doon siya sinaksak. Saksak dito, saksak doon. Dami! Nung ililibing na ang kuya ko, inalis ng mga pulis yung 4 na pumatay sa kulungan. Inilipat. Siyempre, mahirap lang kami. Mahirap lang ang kuya ko. Hindi na naghabol. Hindi na hinabol yung mga nakakulong. Hindi na natuloy yung demanda. Habang ipapasok na ang kuya ko sa loob ng nicho, dumating yung kanyang kumparing mangyan. May daladalang medalyon, crucifix. Isinuksok dun sa puso ng kuya ko na may sugat. Binulungan. Ang sabi nung kumpare niya, pare, huwag ka mag-alala, wala pang 1 taon, nakabawi ka na. Wala sa isip ko, umuwi na ako na Maynila. Pagkatapos ng libing ng kuya ko, nagsiuwi na kami ng mga kapatid ko kung saan kaming mga lugar na andun. Ano? Ako sa Caloocan noon. Diyan sa 7-Eleven. 7-Eleven. 7th Avenue. So, sa 7th Avenue ako nakatira. Papuntang Balintawa. Mula Blumentritt, papuntang Balintawa. Doon ako nanirahan dyan. Umuupa kami ng apartment. Nag-abroad na noon ang mister ko. So, nabalitaan ko na lang na wala pang 1 taon yung sumaksak sa kanyang isa, nataga daw sa leeg. Buhay pa, inuuod na yung leeg. Hindi gumaling-galing yung sugat. Hindi gumaling-galing. Hanggang sa namatay. Yung isa, nahulog. Yung buto, sumaksak sa puso. Yung buto dito sa tadyang, nasiklo, tapos sumaksak sa puso. Patay din. Yung dalawa, nakipagtagaan rin, patay din. Sa madalit sabi, hindi pa rin nagkasala ang pamilya ko dahil hindi naman kami naningil. Hindi kami naningil ng pautang. Pinabayaan na lang namin kasi pinasa Diyos namin eh. Bahala na si God.
Wala silang masisisi kung ba't nagkamatay yung kanilang kapamilya. Di natin alam kung anong klaseng dasal ang ginawa ng mangyan, kung bakit natupad yung kanyang wish sa kuya ko nung bago ilibing. So, mula noon, napatunayan ko, bata pa kasi talaga rin ako noon, wala pa akong kamalayan sa mga ganyan. Ayun, doon ko lang napatunayan na hindi mo kailangang maghigante. Hindi mo kailangang kawawain yung buhay mo dahil sa paghihigante. Masarap yung masarap yung ikaw ang pinagkasalahan kaysa ikaw ang nagkasala. Sa nangyaring ito kay Mima, may maghahabol dyan, syempre. May anak na naiwan yan may pamilya yan may pera naman yung mga yan no? Si Kuya Percy nga, nanahimik na rin, di ba, ang pamilya. Lumayo na lang. Pinaubaya na lang sa batas, ang hustisya. Ganun Wala papatayin mo rin yung sarili mo sa konsumisyon sa kahanap kung sinong pumatay. Kaya sabi ko sa mga anak ko, pag may pumatay sa akin, hayaan nyo na. Palibing nyo na lang ako na maayos. Ganun talaga Pag gusto ng Diyos, kukunin ako. Di man ako patayin, kung gusto na ng Diyos akong kunin, sa ibang pagkakataon yun, mangyayari. Kaya yung mga pagbabanta nyo, mga DDS, ingat, baka tumalbog sa inyo yan. Baka sasabi nyo mamatay na ako. Di nyo akalain sa pagkasabi mong ganyan, nakalunok ka ng pako, patay. O, di ba? Nangangain ka ng santol. Habang sinasabi mong mamatay ka na, Aling Marie, mamatay ka na, Aling Marie. Sa pangangain mo na santol, nalunok mo yung buto, dumaan do sa daluyan mo ng hininga, hindi sa daluyan ng pagkain, bumara, patay. Ingat kayo sa mga pagbabanta, sa mga pagdadasal nyo ng kasamaan. Mag-ingat kayo. Hindi lang akong ginaganyan nyo, lahat ng vloggers, lahat ng kumakampi sa bayan, ginaganyan nyo. Bakit? Sinong gusto nyo kampihan kayo? Kung pumatay man kay Mima regarding sa business, wala tayong pakialam doon. Di natin alam ang istorya nun. Kung DDS naman, hindi naman totalin DDS yan. Bayaran ng DDS. O, di ba? Paring ganon. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magsalita na ang buwelta ay sa inyo. No? Ako kahit kailan, tingnan nyo kung ano mga pambabalahura ginagawa nyo sa akin. Sinagot ko ba kayo? Gigil kayo sa akin habang nagbablog ako, hindi ko nga min-mention yung mga pangalan nyo Kayo yung nagpapakilala na kayo yan. No? Kung namatay naman ako, masaya kayo. Ay, di very good. Very good. Mamamatay din naman kayo Una-una lang. Para kayong walang kamatayan kung magsumpa-sumpa kayo at magsalita kayo, Pero hindi nyo namamalaya, nandiyan sa likuran nyo si kamatayan. Puro kayo kamatayan, putang ina. Puro kayo patay. No? I love you, Ford. Shoutout sa'yo. Yeah. Matanda na ako, mga DDS. Hindi na ako magagalit kung ako man ay mamatay. Kasi naranasan ko na ang lahat. Naranasan ko na ang bumuhay ng pamilya. Naranasan ko na ang humawak ng malaking pera. Naranasan ko na ang makapag-shopping sa mga malls. Naranasan ko na ang kumain ng masarap. Naranasan ko na ang mag-party-party. Naranasan ko na lahat. Naranasan
naranasan ko magmahal, naranasan ko ang lokohin, naranasan ko na rin ang makipagsuntukan. Ha? Kayo, baka isipin nyo ang pagkakasala ng mga bunganga nyo sa bawat Pilipino na binabalahuran nyo. Kasi may balik yan. Tandaan nyo yan. Alam nyo ako, ayoko ng may away sa loob ng bahay. Ayoko ng nagagalit sa loob ng bahay. Kasi kamalasan yan. Kayo, malamang, laging mainit ang mga ulo nyo. Kasi kung hindi kayo nang babangag, wala kayong pambangag, wala kayong pampapa. Kaya maiinit ang mga ulo nyo. Kaya si Aling Marie pinagbubuntunan nyo. Aminin nyo. Wala kayong trabaho. Gusto nyo magbisyo, wala kayong pantustos. Gusto nyo kumain na masarap, wala kayong pambili. Pagbukas mo ng cellphone, makikita mo ako. Siyempre, pag-iinit yung ulo mo. Diba? Nagsisisi na kayo na kayo yung mga naging DDS. Pero hindi nyo magawang umalis. Bakit? Dahil ba baka patayin din kayo? Dahil marami na kayong nalalaman. Yun na masakit, no? Hindi mo pinalaya yung sarili mo. Hindi mo pinag-aralan kung paano maging malaya. Malayang lumaban, malayang magsalita, malayang magmahal, malayang makinig, malayang bumoto, nang tama. Wow! Yun ang nawala sa inyo. Malaya ka sa lahat ng pagkakataon. Walang may hawak sa'yo. Kung gusto mo magmura, makakapagmura ka. Lalo na pag mali. May katwirang kabit ka nagmumura. Bit ka nagmumura, Aling Marie? Eh bakit hindi ko mumurahin yan? No? Tingnan niya, basahin niyo yung mga komento nila. Hindi ko sila kilala. Bakit nila ako ginaganyan? Natural. Mag-isa lang ako. Sisigaw ako ng galit ko para lahat sila matauhan. Oh, ano? Kaya si Mima, hindi ko masisi. Kasi kung balahurain din ng DDS, grabe. Si Mima kasi may boss. Kaya talaga ibubuhos niya lahat ng galit niya sa kalaban ng boss niya. Wala pinagkaiba yan sa mga journalist na pasaway na nagpapagamit sa mga politiko para gumawa ng dyaryo laban sa kalaban na lahat ng kasinungalingan ay inilalagay sa dyaryo para durugin ang kalaban ng kanyang amo. No? Ganyan ang may boss. Ako wala akong boss. Kaya kung ano yun nasa puso ko't isip ko, yun lang ang lumalabas sa bibig ko. Kung ano lang yung obserbasyon ko, yun lang ang inuupakan ko. Kapag mali, pero pag tama, inaagrihan ko. Kasi masarap ang walang boss. Hindi ko kailangan swelduhan ako para lang durugin ko ang kalaban nila. Dahil buhay ko yun. Buhay ko yung mapapahamak. Ganon. Kasi pag wala na ako nakitang masama sa isang tao, stop na. Hindi ko kailangan ipagtanggol kung sinong Poncio Pilato. Kahit si Marcos pag nagkasala, babanatan ko. Ha? Hindi ko kailangan magmahal ng politiko. Sinusweldohan ko yan. Para paglingkuran ako. Tayong lahat nagpapasweldo dyan para tayo paglingkuran. Ba't natin mamahalin? Eh binubuhay natin sila. Tayo ang dapat nila mahalin. Ha? Hindi mapuputol ang ugat ko. Matatag yan, matibay yan. Gawa ng Diyos yan eh. Kaya nga, kahit magkasakit ako, hindi ako nagpapadoktor. Kasi ayoko galawin yung katawan na binigay ng Diyos sa akin. Sagrado to. Hindi ko kailangan ng mamahaling
mga aparatos para lang pagandahin yung katawan ko. Hindi. So, natural yan. Natural. At kahit sabihin nyo malaki yung ilong ko, alam nyo lang yun. Sa personal, maliit lang yung ilong ko. Camera lang yung nakikita nyo. At huwag kayong pintasero. Dahil mas kapintas-pintas kayo. Dahil yung mga pagmumukha nyo, hindi nyo mailantad ng kagaya ng paglalantad ko sa mukha ko. Animal na to. Mga pintasero na, mga malaswa, mga balahura, mga bastos, mga animal ang mga pag-ugali. Nakaw, magbago na kayo. Ay, hindi nyo ba nakikita? Karami ng pagsubok ng Diyos. Ha? Andiyan nililindol, andiyan binabaha, andiyan pinapuputok na mga bulkan, andiyan patay dito, patay doon, ha? Aba, kayo mga DDS, tuwan-tuwa pa kayo, ay baka mamaya isa kayo dyan sa naho-hold up, isa kayo dyan sa nilalagyan ng gripo sa tagiliran. Aba, masabi nyo, tama pala si Aling Marie. Wala palang pinipili ang karma at disgrasya. No? Idadamay nyo pa yung mga hindi kumikibo. Ha? Ako na lang Sino ba kayo? Hindi ko kayo inimbitahan para kayo manood sa akin. Para kayo magkomento sa mga post ko. Bakit kayo nagdadayuhan? Inilagay kayo, no? Para ako'y patayin sa sinda. Ay, nakaw! Hindi mamamatay sa sinda si Aling Marie. Dahil matagal na akong sinda. Kung kayo lang sana mga DDS hindi naging panatiko, nakaw, napakasarap ng magiging pakiramdam nyo. Babaliwalain nyo lang yung mga pagbanat ng mga vlogger sa mga politikong pulpul. Tatalakpak pa kayo. Dahil sabihin nyo, tama. O, diba? Pero hindi Puro kayo banta. Si Mima, tinagtad nyo ng bantayan Kaya kayo ngayon ang tinutukoy. Hindi nyo tinitingnan ang magkabilang anggulo. Hindi nyo tinitingnan na para sa inyo rin ang ginagawang pakipaglaban ng mga vlogger. Hindi nyo iniisip na kayo man ay inililigtas namin sa kawawaan. Pero kayo mismo ang nagmimitya ng kamatayan ng isang tao. Mga sulsul. At ang panakot nyo, yung mga amon nyo na may kakayahang pumatay, may kakayahang magbayad sa mga papatay. Ganon kayo Subukan nyo manahimik. Subukan nyo na wag pumalakpak pag may namamatay. Mawawala ang sumpa ng Panginoon sa mga taong kagaya ninyo. Magbalik loob kayo. Dahil baka minsan, sa kasisigaw nyo na mamatay na si Aling Marie, bigla na lang kayong ewan. bahala na si Batman sa inyo, no? So, yan po ay tayo po ay nakikiramay sa pamilya ni Mima. Si Mima po nung bata pa talagang agresibo yan sa pagbablog. Talagang matindi yan. Kung ano yung ugali ng mga DDS sa mga comment, ganyan din si Mima noon. Nagalit rin ako kay Mima noon. Kasi sobrang nga. Hindi pa ako noon nagmumura kasi hindi pa ako noon binabakura ng mga DDS ng ganitong klase ng mga pambabalahura. May nagsabi pa nga na ang bata-bata pa raw ni Mima, ganun na yung nasaan daw ang magulang, bakit pinabayaan. May mga komentong ganun. Pero hindi natin masisisi kasi si Mima from Visayas, talagang syempre gusto rin niya yung makilala siya, popularity, rich, at syempre
may mga naranasan din yung batang yun na hindi niya ginusto, na bata pa, nagmahal lang din siya, no? At nakaranas siya ng mga bagay na hindi pa dapat niya maranasan dahil nga sa, syempre alam niyo na pag ang tao ay nasa probinsya, tapos natuto, ano yan, agresibo sa lahat ng pagkakataon. Malalaman lang niya sana yung mga mali niya pag siya ay nagkaedad na. Pero hanggat bata pa ang isang tao, wala yan. Parang walang takot, walang hiya, hindi nahihiya, no? Walang hiya-hiya. Sa gagawin niya. Hindi niya iniisip yung kinabukasan, yung mangyayari sa bukas. Yun yung ganyan pang sitwasyon si Mima. At the age of 24, talagang aggressive si Mima. At wala siyang pakialam sino man ang kanyang masagasaan, di niya rin iniisip na mangyayari sa kanya yan. Kaya, wala. Kung meron man tayong dapat sisihin, is yung pumatay. Bakit niya pinatay? Ano ang dahilan ba't niya pinatay? Yun lang naman ang gusto nating malaman. Then pag nalaman naman na yan, naimbestigahan, nahuli, syempre, malalaman natin kung ano talaga ang pinagmulan. Pero sa isang banda, si Kuya Percy Lapid may edad na nung pinatay. Nagsasabi siya talaga ng katotohanan. Si Kuya Percy kasi marami talagang alam. Commentator talaga yun. Radio announcer pati yun . Broadcaster. Kaya marami talagang alam yun. Nagsasaliksik talaga yun. Pero yung kay Mima, as vlogger talaga, yung pinairal niya. Dapat, pag vlogger, hindi lang yung politiko ang banatan mo. Banatan mo rin yung nagsusulsol. Banatan mo rin yung nag-uudyok. Banatan mo rin yung nagpo-promote ng kasamaan ng isang politiko. Kasi karapatan mo naman yun . Karapatan ng mga vlogger na isiwalat ang kanilang nalalaman. Ngayon, pag may kumukontra sa'yo, banatan mo na. Pag may nagbanta sa'yo, banatan mo na. Pinagtaan ka na rin lang naman . Bago ka mapatay, naisiwalat mo na. Diba? Kasi pag natakot ka, tatahimik ka. Ganun din yan. Binantaan ka na di papatayin ka na rin kahit manahimik ka. Mag-ingay ka lalo. Ipakita mo na hindi ka natatakot. Patayin ka man, naisigaw mo sila. Gaya niyan, tong mga DDS dito, sa aking page, nakarecord lahat yan. Mga komento nila. Mga nagbabanta sa akin, nakarecord lahat yan. Nakasave na lahat yan. Kaya pag may namatay ako, yung mga banta nila, iisa-isahin yan. Babasahin lahat yan. Nakasave yan Alam naman yan ng IT kung sino ang troll at ang original na tao. Yung legit na tao na nagbabanta. Yung mga troll, isa lang diyang comment nila, kahit marami yan, isa lang yan ang hahanapin dyan. Tiwala nga sila, kasi mga bobo yan mga troll na yan. Akala nila porke troll sila, hindi sila malalaman. Yan ay ika nga mga trainee yan ng China. No? Yung mga itinoka na yan sa amin ng mga vlogger, akala nila Marcos vlogger ako. Vlogger ako ng Pilipinas. Hindi ako vlogger ng unsinong politiko. Wala Mag-aamo ka. Pagkatapos, pag pinatay ka, hindi ka rin naman
dadamayan. Pababayaan din ang pamilya na maghanap ng hustisya. Hindi sila. Buti pang walang amo. Wala kang aasahan, hindi ka maghihinanakit, di ba? Ipinagtanggol ka, ganito, gano'n, tapos hindi mo kami tinulungan. Ay, walang gano'n. Dahil sa'yo, kaya pinatay yung kapatid ko, kaya pinatay yung nanay ko, pagkatapos, hindi mo man lang tinulungan na mahanap ang hustisya. Ay, mali yun. Hindi na dapat gano'n. At saka kayo, mga DDS ha, sasabihin ko sa inyo. Alam ko yung mga strategy nyo. Pinapatay nyo ako sa inis, pinapatay nyo ako sa galit, pinapatay nyo ako. Hindi kasi ako high blood. Normal ang dugo ko. Hindi kasi ako pasaway. Lalo na sa paglamon. Kain ko nga, karampot lang, puro gulay lang, kanin, isda, karne. Oh, normal na pagkain na isang taong maayos ang karamdaman. Hindi ako high blood. Huwag nyo na ako high blood din. Baka kayo ang ma-high blood sa akin. Na? Tatawa lang ako. Kung minumura nyo man ako ng tangina mo, nanay nyo yung minura nyo, hindi ako. Ulaga. Bobo. Alam mo ba, pag minura mo ako, pag sinabi nyo akong malandi, pag sinabi nyo ako ng kabastusan, hindi ako yung binastos nyo. Kasi may nanay kayo, may asawa kayo, may anak kayo. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Yan ang pakatandaan nyo sa buhay nyo. Hindi kayo lilitaw sa mundong ito kung hindi kayo nagkaroon ng ina na minumura ninyo at binabastos nyo. Kung di man kayo ipinanganak ng nanay nyo, malamang ako ang nagpanganak sa inyo. Tandaan nyo yan, ha? Kaya, bawat minumura nyong babae, tandaan nyo, nanay nyo ang minumura nyo. Pag sinabi mong putang ina ka o minura mo yung nanay mo. Kaya sorry na lang kayo. Hindi nyo matataranta si Aling Marie. Hindi nyo ako maha-high blood, mapipikon, magagalit. Kayo ang magagalit. At sa nangyari yan kay Mima, dahil sa kababanta ninyo, sa kababalahuran nyo, kayo talaga ang iisipin ng mga nasa batas na gumawa. Dahil kayo ang mahilig magbanta, kayo ang may pinagmamalaking mamamatay tao, kayo ang nagwawalang hiya sa mga nagtatanggol sa bayan at nagtatanggol na rin ng inyong kapakanan. Yan po mga kapatid, at tayo po ay condolences po sa pamilya ni Mima at sa mga kasamahan niyang vlogger na BBM vlogger. Alam ko na kayo ay nalulungkot, ang iba ay natatakot, ang iba ay kinakabahan. Hustisya po ang sigaw namin. Mr. President, sa pagkakataong ito, na mismo nga nagtatanggol sa'yo, ang pinatay, sino man ang pumatay, dapat po mabigyan ng hustisya si Mima. Sa mga senador na binabanata ni Mima, hindi ko alam kung kayo ay may kaugnayan dyan doon sa mga binanata ni Mima. Mahirap po ang magbintang, pero alam nyo sa mga puso nyo at isip nyo kung sino man sa inyo na mga nag-utos na patayin si Mima. Kasi
Inabangan ang pag-uwi ni Mima kung bakit naman kasi umuwi ng 3:00 na madaling araw. Siguro, naghappy-happy lang sila ng boyfriend at nalaman, natambangan, malamang na siya ay tinitiktikan na matagal na, sinusurveillance na yan matagal na. At talagang plano na yan matagal na. Parang kay Kuya Percy, di ba si Kuya Percy inabangan din sa pag-uwi. Doon din tinambangan. Kaya dapat talaga marami pang binanggit. May mga binanggit pa na kagaya nito. Pati sila Attorney Enzo binanggit, no? Ito. Ang sabi dito, mula kay Peebles Talakera, no? Si Thea Tan, Clarence, si Andre Clarence, yung batang gwapo ba? Si Jill Review, Mima Alicia, Attorney Enzo, Attorney Ibanez, Rick Diaz, Jesus Falsis, Mark Ian, Everyday, Attorney Gadon, and 5 others lawyers na nagbablog na anti-Sara. Ayan. Meron pa daw mauuna yung mga detalye at address. Mauuna daw yung mga detalye at address. Paano nila nakukuha yung address? Yun nga, sa LTO, isa sa USEC dyan, ay Santiago ang surname. Yan, sabi ni Talakera. Hindi ko ganong napansin ito, no? Kasi hindi ko naman pina-follow si Talakera, may nag-send lang sa aking messenger. At si Attorney Enzo, ang concern ko dito na, Attorney Enzo, mag-iingat ka. Kasi, ganon yung mga listahan nila mula ito kay Peebles. So, si Peebles, ewan ko kung si Peebles may banta rin, no? Ang masasabi ko dito sa mga bantang ito, maging alerto ka, Mr. President. Abay, maraming buhay ang malalagas sa panahon mo, ay ikaw ang sisisihin ng madla. Mr. President, ikaw ang sisisihin ng taong bayan kapag itong mga vloggers na ito ay napatunayang ipinapapatay, gawa ng ikaw ang may hawak ng lahat. Ikaw ang may hawak sa batas. Ikaw ang may hawak ng dapat ay proteksyon ng tao. Ikaw ang ipinagtatanggol ng mga vloggers na ito, no? Kaya bigyan mo ito ng pansin, Mr. President. Yan ang aming pakiusap sa iyo. Bilang ama ng bansang Pilipinas, gawin mo ang nararapat para sa mga kababayan natin na namimiligro dahil sa pakikipaglaban para sa iyo, no? Ang akin lang kasi talaga dapat para sa bayan. Walang kakampihan. Pag mali, banatan. Pag maayos, suportahan. Yun lang. Yun lang tayo. Kapag nakakainis, nakakagigil na yung mga kabastusan, karapatan mong magbura, galit ka. Binabastos ka. Kahit sino naman tayo Sa mga Pilipino, ayaw ng binabastos. Mapaibang lahi. Diba? Lumalaban talaga. Ako Saudi Arabia, nanghahabol ako ng saksak doon. Bakit? Ayoko nang binabastos ako lalo na pare-pareho lang kami dayo. Yung mga Bangladesh, mga bastos yan. Kaya, lumalaban ako. Hindi ako nagpapaapi kahit saan ako pumunta. Pero dito pa kaya sa sariling bayan ko? Kapwa ko Pilipino, apihin ako? Ba? Di patay na kung patay. Mahirap kasi yung mahirap kasi yung magpapaapi ka hindi ka naman pinalalamon. 'Di ba? Hindi ka naman nanghihingi ng lalamunin mo. So, laban ka lang. So, yun po, mga kapatid, no? Eto nga, pakinggan nyo to.
Sandali. Alicia. So, syempre, di ba, nandun na si Nyolo. Kasama na yan si Idol Mike Cervera, si Pebbles, yung nasa Teka lang ha. Ulitin natin. Ito. dalawa pa na nakalista na isusunod kay Mima Alicia. So, syempre, di ba, nandun na si Nyolo. Kasama na yan si Idol Mike Cervera, si Pebbles, yung nasa Thailand, tapos si Idol Alfred na nasa Canada. Alam na natin na nakalista yan. So yung dalawa, ito, si Romeo TV, ingat ka Idol. Lagi pa naman tayo nag-uusap. Tapos kung kilala nyo, si Attorney Enzo Recto. Si Attorney, yung medyo may edad na, kasama sa listahan. So yun lang, mag-ingat kayong lahat. Ito po ay babala para sa inyo. Yan. So, syempre, may malasakit tayo. Pero sana, yung mga gagawa niyan, mag-isip-isip din kayo. Kasi sayang yung buhay. Alam nyo, mabuti na yung ikaw ang kinakawawa kaysa ikaw ang mangkawawa. No? Buti yung totoo yan. Ikaw na yung maagrabyado, wag lang ikaw mang-agrabyado. Alam nyo, hindi naman uso talaga ang martir. Kaya lang, kung isip-isipin nyo rin yung mangyayari kung sakali, no? Lalabang ka, papalagan mo, papatulan mo, ididemanda mo, hahabulin mo. Paano naman yung ikaw wala na? Tahimik ka na sa kinaroroonan mo, yun naiwan mo. Minsan, naiisip ko rin yung yung sobrang pagmamahal, mali din. Kasi, dahil sa sobrang pagmamahal mo, inalis mo na yung tiwala sa kanya. Napunta na lang dun sa kapwa mo nilikha. Kaya hayun, lalo kang pinahirapan. Kasi bago tayo magmahal ng kapwa lang natin nilalang, kay anak mo, kay asawa mo, kay kapatid mo, kay magulang, unahin natin siya. Kasi siya ang may bigay niyan sa atin eh. Kapag lagi, for example, isang baby, puro yung baby na lang yun ang iyong inaatupag. Mahal na mahal mo, takot ka magkasakit, takot. Alam mo kung ano yung kitatakutan mo, yun yung nangyayari. Sabi ng Diyos, hindi mo na ako naalala, puro yan na lang ang hinarap mo. Hindi mo ko tinawag man lang, kahit minsan. Hindi ka nagpasalamat ako ang nagbigay sa'yo niyan. Ganon. Kaya mga kapatid, bago tayo magmahal, unahin natin siya. Kasi nasa kanya yung buhay natin. Lahat ng buhay natin nasa kanya. Anak, alaga, magulang, kapatid, lahat ng may buhay, pati halaman, galing sa kanya. Kaya unahin natin siya. Huwag natin siya kalimutan. Kinikilabutan po ako. Nandito siya sa tabi natin. Kasi kinikilabutan ako. Kasi bago po ako mag-vlog, nagdadasal akong samahan ako. Tulungan niya ako na huwag magmura. Totoo yan mga kapatid. Bago ako mag-vlog, humihiling talaga ako sa Diyos. Tapos sasabihin ko, papagad, pag napamura ako, unawain niyo po ako ha. Minsan po natutukso ako ng demonyo eh. Nahihila ako. Sabi ko, save mo ko ha. Ganun. Ganun po. Ganun po ang aking sinasabi sa Diyos. Kasi ayan lang sila oh. Katabi ko. Ayan. Si Mama Mary. Si Papa God. O ayan. Nandiyan sila. Kaya po, pag ako nagmumura, nahingi agad ako ng tawad pagkatapos. Sabi ko, papagad, natukso na naman ako ng demonyo. Napamura na naman ako. Kasi tukso yan eh. Ha? Yung mga nanunukso sa akin na magmura ako, mga demonyo yan. Alam nyo ba yon?
Yung mga nagsasabing ma-high blood ako, mamatay na ako, mga demonyo yan. Kasi pag pinatulang ko yan, magkakasala din ako. Mga kapatid. Mga mental, mga crab mental yan, ang hihila pa ibaba. Kaya, pag-aralan nyo po ang aking mga sinabi, sigurado, matutuwaan Diyos sa inyo. Huwag niyong patulan, huwag kayong mag-comment, huwag niyong hayaan nyo lang. Kaya nga po natutuwa ako sa mga vlog ko kahit na hindi kayo mag-comment, makita ko ang daming views, ang daming, tapos late na sila mag-comment. Pagtapos na, sabihin, Aling Marie, ganito, ganun, ganyan. Minsan, chinachat na lang ako. No? Napaka very good po. Kasi, ibig sabihin, pinanood ako, interested silang malaman ng mga sasabihin ko. Hindi views na para kumita. Ang kumikita po ng malaki kapag naka-million views. Kapag naka 1 million views ka sa loob ng pagbablog mo, malaki ang kikitahin mo noon. Dollars talaga. Pero kung mga 100 views lang, 1,000 views, 2,000 views, wala pa yun. Mga ngapa ka pa ng kita dyan. Akala ng mga DDS porket may views, may kita agad. Mali kayo doon, oy. So, yan po mga kapatid, at sana po ay makatulong sa ating mga nai-encounter na kalungkutan, nai-encounter na mga kasamahang pinapatay, at si God na po ang bahala sa ating lahat, hindi niya tayo pababayaan. At pagkailangan pa tayo ng Diyos, hindi tayo hahayaan yan ng Panginoon. Pero dahil nga sa pinangungunahan ng masasamang tao ang buhay na bigay niya, nangyayari po, si Satanas ang nananalo sa mga, siguro, depende rin sa pananampalataya at pananalig yan. So maraming salamat mga kapatid, malungkot man tayo, wala tayong magagawa. Talagang marami ng demonyo sa paligid. Kaya lahat po tayo, imbes po na sabihin natin mag-ingat, sabihin natin na God bless. No? Ako po hindi ako nagsasalita ng ingat. God bless lang, no? God bless, at sana po patuloy tayong makipaglaban para sa ating bansa. Hindi man tayo makikipaglaban pag walang mali. Doon lang sa mga mali. At hindi lang naman ang mga Duterte ang may mali. Marami. Dati na. Wala pang Duterte, nandyan na sila. Sila yung nagturo kung paano magkamali ang mga baguhang politiko. Sila. Kaya dapat mawala na yung matatandang politiko na yan. Yung matagal na ba? Gaya niyan, nila Cayetano. Cayetano na yan bago pa dumating si Duterte. Si Escudero. Escudero na yan Patino pa yan dati si Escudero Yan ang lumakad sa mga TNT sa abroad Pinauwi nila ni Binay. Si Loren Legarda. Wala pa mga Duterte, nandyan yung mga yan. Kaya lang, nakaisa sila sa mga ginawang patakaran ni Duterte. Imbis na ipinagpatuloy nilang kabutihan nilang ginagawa noon, nakisama sila sa patakaran ni Duterte na maling-mali naman. No? At kaya pala ganun, ay sila ay magkakamal na sandamakmak na pondo ng bayan. Yan mga kapatid, ang dahilan. Kaya dapat sa susunod na eleksyon, yung mga lumang politiko na yan, mga trapo na yan, yung mga dinastiya na yan, matagal na dyan, yung mga bilyar, matagal na yan. Mga anak na lang yan Cayetano, Bilyar, yung mga yan, Escudero, mga ano na yan, mga dati na yan politiko. Kaya, dapat mapalitan na sila ng mga bagong mukha, bagong paninilbihan sa bayan, panibago na naman nating susubaybayan. Salamat po mga kapatid, at condolence po sa pamilya ni Mima at sa mga kapwa vlogger ng BBM Vloggers. Thank you po mga kapatid. Salamat po at good night.
Yan lang po ang masasabi ko, no? Pero malungkot. Kahit na nga sabihin pa na dating DDS si Mima, na ngayon ay naging solid Marcos. Sila yan dati nila Jamagno ang ano eh. Magkakasama sa YouTube na talagang matinding mambalahura. Grabe. Matindi ang mga binitiwan nilang salita kay Attorney Leni Robredo noong time na yun. Na sila ay mga vlogger, mga bata pa kasi. Yan si Jamagno, sobrang bunganga niyan. Si Mima, grabe din yan balahurain si Attorney Leni. Sa totoo lang, subaybayan ko silang lahat. Kaya lang, syempre, hindi naman ako nagpakasikat ng kagaya ng ginawa nila na talagang tenodo nila yung para masyahan yung kanilang mga boss. Eh ako naman hindi. Kasi wala naman akong boss, mga kapatid. Para sa inyo lang ako, sa mamamayang Pilipino. Wala. Hindi ko kailangan mag-amo. Dahil ayoko nang dinidiktahan ako. Mali na, kailangan pansundin. No way. Yes, Attorney Enzo, gusto niya maging manager ko siya. No? Sabay lang kami naging vlogger niya. Hindi sa pagbubuhat ng sarili kong bangko. May sarili po akong pananaw, may sarili akong panindigan, prinsipyo. No? At ang lahat ng sinasabi ko ay mula sa puso at isip ko. Pangaral, paalala, katwiran, kuro-kuro at opinyon. Galing sa sarili kong isip yan. Hindi ako nang aagaw ng eksena, hindi ako nang aagaw ng mga katwiran, mga pananalita. Hindi ako marunong mainggit sa mga kumikita ng malaki. Hindi ako marunong maghangad ng malaking halaga. Hindi madadala sa hukay yan. So, gaya ni Mima ngayon, hindi niya madadala ang lahat ng pinagtaguran niya. At hindi niya na makikita kung pupurihin pa siya o may ipakikitang pagmamahal si BBM sa kanya. No? Yun po masakit. Totoo yan. Kahit si Kuya Percy, di ba? Napakasikat ni Kuya Percy pero simpatya na lang ng tao ang makukuha. Pero pag wala na, nailibing na, wala na rin. Tapos na. Ito po masakit sa buhay natin. Kaya wag nating pakamahalin ang tao na kahit nagbibigay sa atin ng pera ay mamahalin na natin. Wala tayong dapat tanawan ng utang na loob, kundi ang Diyos lamang. Yan po ang aking ipapaalala mo. Salamat po ng marami. I love you and God bless you all. Good night po. See you again. Okay. Thank you.